Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Mary Jane, Belle, Imelda, Pinky, Manolet, Rosie, and Resil. Hello po sa inyo at magandang umaga po sa bawat isa na sumusubaybay po dito sa ating Daily Devotions. Natuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa hope in God's promises. Napakasarap pong umasa sa ating Diyos kasi po sa ating Diyos laging may pag-asa. Yan po ang pag-aaralan natin sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga house churches sa Rome. Now, dito po sa Romans chapter 4, ipinapakita po ni Apostol Pablo kung ano bang ibig sabihin ng manampalataya sa Diyos. Binigay niya pong example si Abraham. Ang sabi po rito, in hope, Abraham, he believed against hope that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall offspring be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Si Sarah po nung pinanganak si Isaac, 90 years old na. So no unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what He had promised. Sa Tagalog po, umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumasampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya na magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itunuring niya ang sariling katawan tulad sa patay. Patay na sapagkat siya'y may 100 taon na noon. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala. 100 years old na, no? 75 years old siya nung binigay sa kanya yung pangako ng Diyos eh. And then 100 years old siya nung pinanganak si Isaac. Pero isipin niyo po, no? Talagang hindi nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. So mga kapatid, let's hope in God's promises. Yung unang katuraan po natin ngayong umaga, there is hope when there is no hope. That's one of the greatest paradox in Christian life. No, paradox, para bang contradictory, parang magkakontra, pero totoo. There is hope when there is no hope. Ganyan po sa piling ng ating Diyos. May pag-asa kahit wala ng pag-asa. So isipin niyo po si Abraham, pinangakuan siya ng Diyos during 75 years old na siya. Abraham, magiging ama ka ng maraming mga bansa. Si Sarah noon ay 65, senior citizen na mga kapatid, no? Senior citizen na, 65. Nag-antay pa si Abraham ng 25 years para matupad po yung pangako ng Diyos. Para bang, kumbaga, mas pinatanda pa siya ng Diyos, no? Para ipakita kay Abraham, I can do this. Huwag kang mag-alala, I can do this. So there is hope when there is no hope. Yan po ang panghawakan natin, no, sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung ikaw nasa sitwasyon ka na nanlulumo ka, no? Gulong-gulo ka sa buhay mo, hindi mo alam kung saan ka patutungo, patuloy ka magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos meron siyang pinagdadalhan sa iyo. Merong destinasyon ang Diyos para sa iyo. At yung destinasyon na yon, yung patutunguhan mo sa Diyos, yun yung lugar kung saan mas maluluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. God will be glorified in your life. So tandaan po natin mga kapatid, kahit ano pang nangyayari sa buhay natin, sari-sari, iba-iba yung sitwasyon natin ngayon, no? Yung iba ngayon, minsan napapatanong, parang kausap po nung nakaraan. Ang tanong sa Lord, Lord, bakit naman sa akin sunod-sunod? Pwede bang hindi naman sunod-sunod yung mga problema ko sa buhay? Pwede bang unti-unti lang? Sobrang, mahirap eh. Mahirap yung mga sitwasyon natin. Iba-iba. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero pakatandaan po natin, there is hope when there is no hope. Ganyan po sa ating Diyos. Patuloy lang tayong manangan
Sabihin ng manangan, kumapit, manampalataya, at maglingkod sa ating Panginoon kahit ano pang nangyayari sa ating buhay. And number 2 po, faith waits on God. Ang pananampalataya po nag-iantay sa Diyos, while doubt does not. Pero yung pagdududa, hindi nag-aantay sa Diyos. Kala nyo po ba si Abraham at si Sarah perfectly talagang perfect yung kanilang pananampalataya? Imagine you waited for 25 years. Wala bang halong pagdududa doon at times? May mga pagkakataon na nagdududa rin sila. At sa panahon na pagdududa nila, dumidiskarte sila ng sarili nila. Kagaya po ni Sarah, ibinigay yung kanyang kasambahay, no, si Hagar. At pinasipingan doon sa asawa niya. Doubt po yun, nagmamadali sa plano ng Diyos. At pag nagdududa ka, ang tendency mo, dumiskarte ka ng sarili, kahit na hindi yun ang kalooban ng Panginoon. So, faith waits on God, while doubt does not. Yung pagdududa po, hindi nag-aantay sa Diyos. Pero kung ikaw nananampalataya ka sa Diyos, patuloy ka mag-aantay sa Kanya. 75 years old siya nung pinangakuan ng Diyos. 25 years pa yung inantay. No? At sabi po ng Biblia, si Abraham hindi nanghina sa pananampalataya. Talagang nagpatuloy sa pananampalataya. Sabi po rito, hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat 100 taon na siya nung panahon na yon. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Nagpatuloy po siya, kaya siya tinuring na matuwid Nagpatuloy siya sa ating Panginoon, nanampalataya siya sa ating Diyos. So, faith waits on God. Mga kapatid, magantay po tayo sa ating Diyos. Ang Diyos po natin merong best. May nakalaan na pinakamainam para sa atin according to the standard of God. Kung may nanliligaw sa'yo, tingin mo hindi ka looban ng Panginoon, pero talagang hindi ka na makapagantay, don't do it. No? Merong kalooban ng Panginoon sa'yo and you will know it kapag yun na yung kalooban ng Diyos sa'yo. So wait for God's best kesa sa, you will settle for less. Kung ikaw may liligawan, ganun din, no? Wait on God. Antayin mo yung go signal ng Panginoon. And number 3 po, God is able to fulfill His promises. Yung Diyos po, kaya niya pong gawin yung kanyang mga pinangako. Kaya sabi po sa mga talata rito, no, gayunman hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, sa pamamagitan ng hindi pagdududa, or sa pamamagitan ng pagdududa, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. So, mga kapatid, sabi rito, no, he was fully convincido that God was able to do what He had promised, na kaya ng Diyos. Kahit na 75 years old na ako, 80, 90, 100, it doesn't matter. Yung sitwasyon, it doesn't matter. Yung nangyayari sa akin ngayon, it doesn't matter. What matters is, what is God's plan? Ano bang plano ni Lord? Ano bang pangako ng Diyos? So mga kapatid, God is able to fulfill His promises. At yung kakayanan ng Diyos, natuparin ang kanyang mga pangako, hindi yan nakadepende sa ating sitwasyon. Hindi yan nakadepende sa ating lakas. Hindi yan nakadepende sa ating talino o sa ating kakayanan. God is able to fulfill His promises, even against all hope. Kaya nga sabi rin sa mga talata, no, in hope, He believed against hope. Bakit po? Sa Diyos kasi walang imposible. So God is able to fulfill His promises. Ilang application po mula sa mga talatang ito. Number 1, hope in God's promises. Umasa po tayo sa mga pangako ng Diyos. Napakaganda, no? Umaasa kahit wala ng pag-asa. Paradox. No? Wala ng pag-asa pero umaasa pa. Hindi po natin ito ina-apply sa love life pa. Baka yung iba sa atin kaya napakahalaga pag inaaral mo yung talata, nasa konteksto Kasi mamaya in-apply mo, mali pagkaka-apply mo, asa ka ng asa sa isang tao, no? Wala na palang pag-asa. Wala na palang commitment, wala na palang pag-ibig.
Pero umaasa, yung tao pala na yun, nagpapaasa lang sa'yo, no? Umaasa kahit wala ng pag-asa. Now, ito po ay applicable sa Diyos. Hindi po ito applicable sa tao. Hope in God's promises. Bakit po? Kasi sa ating Diyos, pag nangako siya, hindi siya nagpapaasa. Pag nangako ang Diyos, tutuparin niya yun. It's just a matter of time. Kaya nga, yung point number 2 natin, no? Believe, wait, and glorify God. Manampalataya, mag-antay, at luwalhatiin ang Diyos. Sabi po rito sa mga talata natin, sa verse 19, sabi dito, He did not weaken in faith when He considered His own body, which was as good as dead. Parang patay ka na nun, paano ka ba magkakaanak? 100 years old ka na. Asawa mo, senior citizen na, 90 years old na nung pinanganak si Isaac. Or when He considered the barrenness of Sarah's womb. Kailangan po talaga ng waiting time eh. Kailangan mo ng belief, na manampalataya as you wait and glorify God. Kaya pagdating dito sa verse 20, no unbelief made him waver concerning the promise of God. Hindi siya nag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. Talaga magkakasama na yun, no? Believe, manampalataya ka sa mga pangako ng Diyos. Wait, mag-antay, and you glorify God. As you wait, you bring glory to God. Isipin niyo po sa Genesis chapter 18 verse 14. Si Sarah nito, nung pinangakuan ng Diyos si Abraham, tumawa eh. Magkakanak pa ako. Sabi nga dito sa Genesis 18, wala na ako menstruation eh. Yung description kay Sarah, wala na talaga eh. Wala kapag-apag-asa eh. Tinawanan ni Sarah. Pero ano sabi po rito sa verse 14? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time. Una, walang mahirap sa Diyos. At the appointed time. Merong appointed time ang Diyos. Merong tamang panahon. I will return to you about this time next year, and Sarah shall have a son. Sa Tagalog po, meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon, you really have to wait. You need to believe, wait, and give glory to God. Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon. At si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki. Meron talaga pong waiting. Pag-aantay sa ating Diyos. And number 3 po, let's take God's character as God's promise. Alam niyo po, napaka-importante nito, no? Take God's character as God's promise. Kaya po ako minsan, hindi ako nagpe-pray ng mga, yung magpe-pray ka, tapos i-claim mo yung panalangin mo, and then sasabi mo, Lord, I claim this is mine, no? I believe in you. Kiniklaim mo yung specific prayer request mo. Ang kiniklaim ko, yung character ng Diyos. Halimbawa, yung Diyos natin ay He is faithful. Lord, you are faithful. Yan yung kiniklaim ko. Yung pangako mo na ikaw ay tapat. Kesa sa i-claim ko na, Lord, magkakabahay ako, magiging milyonaryo ako, no? Nagiging bilyonaryo ako. Lord, house and lot next year. Dapat January meron na. Mga ganon. Ang kiniklaim, I hope yun ang gagawin natin, no? Dapat nating i-claim, Lord, you will provide for me according to my need, according to your decision, according to your will. You will provide for me. I know that because you are faithful. Ako, ang isa sa mga principle ko maglingkod sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, that's the promise I'm claiming. Lord, kiniklaim ko yung promise na yon. Pero concerning on how you provide for my needs, bahala na kayo doon. So, take God's character as God's promise. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Now, kung paanong kaparaanan na hindi kanya pababayaan, sa kanya na yon. That's His problem, no? So, let's take God's character as God's promise. Yung character mismo ng Diyos. Yung pag-ibig, kabutihan, yung being gracious and merciful, yung Diyos na nag-provide sa atin, He's our provider. That's the character we have to claim. That's the character, yun yung character ng pwede nating sabing pangako ng Diyos sa atin, no? Yung katangian ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, why do we have to trust God's character as His promise? No? Pag-usapan po natin yan, mahabang talakayan po yan. Actually, mga 3 sermon siguro yan sa akin. Why do you have to trust God's character as His promise? Now, para po sa ating panalangin, Heavenly Father, I believe in you.
I trust that you are able to fulfill your promises. I also trust that your wisdom is far above mine. You fulfill your promises according to your way and timing, deciding things according to your infinite wisdom and eternal plan. Knowing that you are faithful to your word is enough for me. I will continue to trust you. Please help me to believe, wait, and glorify you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Sister Gloria. Ma'am Gloria, maraming salamat po sa inyo. At kung mayroon po ay natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.